Alam niyo bang ang Amerika, mga kaistorya, ay nagpalipad po ng isang high-tech na missile. Live po yan, ha. At yung missile na yan, mga kaistorya, ay kaka-develop po lang yan. At yan po ay isang hypersonic missile na ang bilis po niyan, sabi sa mga na-research ko, ay Mach 15 to Mach 20. 20 times than the speed of sound. High-tech yan, napaka-high-tech niyan. Mga kaistorya, di ba't nagyayabang ang China ng hypersonic missile nila? Ngayon, ito ang Amerika, mga kaistorya, at pati na po yung kanilang Iron Dome version. Alam niyo ba pong protektado niyan ang Pilipinas? At yan mismo ay nakadeploy dito po sa Pilipinas. Oo, totoo yan, mga kaistorya. Paki-share muna po at paki-like para malaman ng ating mga kababayan, kasi baka po sila yung mailigo. Yung missile na na pinakita ko sa inyo, mga kaistorya, yan yun mismo, ha. AGM po yan. Hypersonic missile po yan. Yan yung pinaka-high-tech ngayon ng ng American na hypersonic missile. Yan po ay ikinakarga nila sa B-52 Stratofortress na bomber, yung pinakamalaking warplane ng Amerika, ng makina niyan, 8. Yan po yan, yung nakikita ninyong lumilipad na yan. Yan po yan. Okay, ito na yung mga referensya po natin. Paki-share po at paki-like. Babasahin ko sa inyo, of course, gaya po ng dati, tapos ipapaliwanag natin, gagawan po natin ng komentaryo, ng reaction, ng paliwanag. Po. Salamat sa mga nandito na kanina pa po nakaantabay sa inyong lingkod. Pasensya na kayo, Kasi alam nyo naman, ang akin pong mga referensya ay niriripaso ko po talaga muna bago ko ihatid sa inyo para makasiguro tayong lehitimo, na hindi natin kakapulutan ng maling impormasyon. Po. Ayan na. Ito pong sabi dito, test pa lang, mga kaistorya. Pero ang totoo nito, fully developed na po ito. Oo. Ito po ay iniarmas na nila sa kanila pong B-52 Stratofortress, yung sabi ko kanina na pinakamalaking warplane ng Amerika. US test hypersonic missile from China Watchtower. Natural. Nagmamanman yan si China. Nagmamasid dyan. Wala naman siyang magagawa. Kung sila nga Di ba? Latest pa po ito, March 20, 2024 po ito, mga kaistorya Ang sabi po dito, basahin natin, ha. For the first time sa unang pagkakataon, the US has conducted a live fire test. Live, mga kaistorya, talagang may pinasabog na area, test, live fire of a hypersonic weapon in the Asia Pacific. Diyan po sa likod ng bakuran ng Pilipinas. Sa Pasipiko, sa may Guam po yan. Oo, a B-52 bomber took off from Guam on Sunday morning before launching the missile dubbed the AGM. Yan po yun. AGM-183A Air Launch Rapid Response Weapon or ARRW. Alamin natin, mga kaistorya. Ito pong ito. Kung anong klase ba itong AGM-183 ARRW na ito. Palakihin ko nga para mabasa ninyo, maliit pala The AGM-183A ARRW is based on hypersonic glide vehicle technology derived from the Air Force and Defense Advanced Research Projects. Kung hindi ako nagkakamali, Lockheed Martin yata ang gumawa nito. Ang sabi dito, mga kaistorya, known as the Tactical Boost Glide. A fragmenting glide vehicle is launched from a conventional rocket, or more precisely, a solid rocket motor booster to the upper atmosphere, so on and so forth. Kasi baka kayo ay mainip, mga kaistorya. So, talon ako dito, mga kaistorya, sa isa pang reference. Actually, may Wikipedia dito. Kaya lang alam naman natin, mga kaistorya, sa Wikipedia kasi alam naman natin na yan po ay kahit sino pwedeng mag-edit. Pero siyempre, sinamahan ko na rin po ng isa pang referensya, Ito po yan, mga kaistorya. Sorry, na ikis ko. Pero legit naman po ito, mga kaistorya. The AGM-183A had claimed maximum speed of more than 15,000 miles per hour. 24 km per hour. Mach 20, napakabilis po nun, mga kaistorya.
Napakabilis nun. Kung sa Guam yan, alam nyo, kung sa Guam po yan ginawa, ay abot po niyan ang China kung hindi ako nagkakamali, lalo na po yung Iron Dome version po ng Amerika na nakadeploy dito sa Pilipinas. Oo, abot po nun yung Hainan province po ng China. Yan eh. Yung sinasabi dyan, mga kaistorya eh. Eto, yung Stratofortress, kaya ako nasabing yan yung pinakamalaking ano. Totoo naman, ayan no, may video clip. Sana hindi ako makopyright, no? Paliitin ko, baka makopyright ako, mga kaistorya eh. Yan, nakikita ninyo ha, lumilipad yung B-52 Stratofortress, yan po yun. Talagang malaki po yan. Sino nakakaalam po sa inyo yan, mga kaistorya? Paki-comment nga po dyan. Ako kasi, ilang beses ko na kahit sa YouTube, pinapanood ko po talaga yan. Ano po, okay. Basahin natin kung ano ba yung ano na yan. B-52H Stratofortress. Mission Stratofortress is a long-range heavy bomber that can perform a variety of missions. Actually, mga ka-istorya, Cold War pa yan. Kaya lang, in-upgrade po yan. Tapos, meron ngayong bomber na high-tech ang Amerika. Meron, bukod po dyan sa Stratofortress na yan. The bomber is capable of flying at high subsonic speeds at altitudes of up to 50,000 feet. Ang taas, no? It can carry, tingnan ninyo, pwede siyang magdala ng nuclear or precision-guided conventional ordnance with worldwide bomba. Features. In a conventional conflict, the B-52 can perform strategic attack, close air support, air interdiction, offensive, counter-air, and maritime operations. Uunahin ko muna itong sa mga hypersonic missile na ito bago natin puntan si Senator Amy Marcos ha. Kasi gusto kong maintindihan ninyo na yung sinasabi ni Senator Amy Marcos mababaw. Nadidismaya na ako kay Senator Amy Marcos. Totoo kaya mga kaistorya? Yung sinasabi ng mga netizens, maging kayo nababasa ko ang comment ninyo, na itong si Senator Amy Marcos, maging sa GC ng mga content creator, na kinabibilangan ko. Itong si Senator Amy Marcos daw, ay ang laki daw po ng inggit. Ang laki daw po ng tawag dito, mga kaistorya. Parang siya insecure kay PBBM. Well, kasi nga naman daw, parang hindi niya matanggap na kung sino pa yung bunso, yun pa ang naging presidente at hindi siya. Totoo kaya? Ano kaya sa palagay ninyo? Comment nga kayo, mga kaistorya. Eto, yung kanina, mga kaistorya, na ko kasi, na tawag ko dito, yun pong missile launcher ng Amerika dineploy dito sa Pilipinas. Yung naikis ko kanina, sayang. Bakit ko kasi naikis? Pero anyway, nandito pa rin mga kaistorya sa isang referensya. Dineploy ng Amerika dito sa Pilipinas. Yun po, ground-based missile launcher yun na kaya pong magpakawala ng Tomahawk missile at ng isa pang uri ng missile na kayang marating mula sa Pilipinas po hanggang sa Hainan province ng China. Kung saan dyan po sa Hainan province, mga kaistorya, meron po dyang naval base ng China. Oo, ito po ay pwedeng pang counter attack. Oo, halimbawa, pinaliparan ka ng hypersonic o ng missile, pwede po itong pang-intercept. Oo, itong missile po na ito, Tomahawk missile. Missile launcher nandito sa Pilipinas at kayang magpalipad ng Tomahawk missile. At ang sabi, ang Japan, mga kaistorya, magpapadala na ng sundalo dito sa Pilipinas para mag-training kung paano paliparin itong Tomahawk missile na ito. At legit, buo na ang usapan ni Presidente BBM at ng Prime Minister ng Japan na ang Japan magpapadala nga ng sundalo dito sa Pilipinas at ang Pilipinas magpapadala naman ng sundalo doon sa Japan. Oo, hindi ko na-include dito pero totoo yan. Ilang beses ko nang binalita yan, ilang beses na ako nakabasa ng balita ng mainstream media tungkol dyan sa mga nakaraan pong araw. Ito, Philippines, Japan, near long-range missile milestone as they arm up for China. Ayan, deterrence ito and ito po ay hindi po ito pang ito ay for defense lang po Hindi, walang sino man po mga kaistorya ang naghahangat ng giyera sa atin. Ito si Senator Amy Marcos, kumbaga, yung mga statement niya, kagaya din ng sinabi ni Digong Nagigirahin tayo ng China, kaya ayaw lumaban sa China na ipagtanggol yung
Yung West Philippine Sea, hindi naman kailangan lumaban ka, makipagyera ka, at least ipagtanggol mo man lang teritoryo mo. Pag natakot tayo sa sinasabi ni Senator Amy Marcos na, po, anong gusto, iwanan lang natin ang West Philippine Sea, palayasin natin ang EDCA, o diswerte naman ng China. Ay di lalo na po mga kaistoryang lumakas ang loob niya ni China at lalong nagtagumpayan si China sa pagkamkam ng ating maritime territory. Totoo yun ang posibleng mangyari. Kaya ito, nakakadismaya na ito si Senator Amy Marcos eh. Sabi nga dun sa GC namin, mga kaistorya ng mga content creators, sinira na ni Senator Amy Marcos ang kanyang sarili sa mga Marcos supporters. Palagay ko ito to. Kasi nga, ako na lang na ito. Iisa lang ako ha. Iisa lang ako. Ha? Dismayado na talaga ako sa kanya. Grabe na talaga pagka-dismaya ko sa kanya, mga kaistorya. Paano pa kaya kayo na milyon-milyon kayo ng mga Marcos supporters? Di ba, mga kaistorya? Naalala ko na naman yung sinabing fake loyalist daw ako. Nakakalungkot lang minsan yung kasamahan mo pa sa isang layunin, yun pa mismo ang gustong sisira sa'yo. Pero mabuti lang hindi nagtagumpay kasi kilala nyo naman ako. Since 2019 pa, wala pa sila. Andyan na ako nagbablog na ako eh. Ang tinatakil ko na dinidiscuss ko na tungkol sa mga magagandang bagay at pamana na nagawa ni Pangulong Marcos Sr. Kaya hindi nila ako nagawang siraan sa inyo eh. Nabanggit ko lang, naalala ko lang, mga kaistorya. Basahin ko. Eto. By the end of March. Ano nang buwan ngayon? Hindi lang ito alam ng mga Pilipino eh. The Philippines expects to have its first BrahMos. Nangyari na, nandito na nga yan, mga kaistorya, di ba? With China increasingly aggressive around Philippine and Japanese territory, those two U.S. allies are nearing important milestone in their plans to invest in new missiles that will extend the reach of their militaries in the Western. Yan yung mga kaistorya. Missile development pa. The two countries are hardly alone in this approach. Beijing's actions abroad in its missile development at home as well as similar moves by North Korea. Yun nga eh. Yun nga ang dahilan eh, kaya po tayo'y nagpapalakas at walang sino mang bansa na hindi naman nagpapalakas siyempre. Yung Switzerland nga, kung hindi ako nagkakamali, neutral yan, pero nagpapalakas din eh. Paano pa kaya tayo, mga kaistorya, di ba? Tingnan ninyo, by the end of March, the Philippines expects, anong buwan na ngayon ha, July na ngayon, ilang buwan na ang nakaraan ha, ibig sabihin, nangyari na to, natupad na to. To have its first BrahMos missile, totoo nga, nandito na yan. In Japan, ito na, plans to begin training its personnel to operate Tomahawk missiles. Yeah, Tomahawk missile mga kaistorya. Ano ba ang Tomahawk missile? Basahin natin kung ano ang kakayahan ng Tomahawk missile na ito. Modern, mature, powerful. The Tomahawk cruise missile is a precision weapon that launches from ships, submarines, and ground launchers. Meron po tayong ground launchers dito. Missile launcher po dito sa Pilipinas na kayang mag-fire ng Tomahawk missile. Dinala po ng Amerika dito sa Pilipinas. Nakadeploy na po dito. And can strike targets precisely from 1,000 miles away, even in heavily defended airspace. Ilan ba ang distansya ng Hainan province na yan from Philippines? Ito, ni-research ko rin ha. Isipin po ninyo. 1,337 kilometers lang. O sabihin mo pang 1,400 kilometers. Ay yung range po na kayang maabot ng Tomahawk missile ay 1,000 miles. I-convert mo yan sa kilometer, mahigit po yung 1,600 kilometers. Kayang-kayang marating. Ito po ang Hainan province para po makuan po. Ayan Hainan or Hainan province, may naval base po dyan. May mga submarine dyan na nakaparada ang China. Ito ang Pilipinas. Kayang-kayang marating mga kaistorya mula dito sa Pilipinas hanggang dyan. China na yan. Kayang-kayang marating ng Tomahawk missile. Ganda lang nangyayari ngayon sa administrasyon ni PBBM. Okay, balik tayo dito sa Tomahawk missile. Block 14 kasi may iba't ibang version. Itong Block 5, mas mas updated version po ito. Pero pareho silang may feature na iisa. Ito pong TACTOM. Ano ba itong TACTOM na ito, mga kaistorya? Na-research ko din yan eh. Ito po yan eh. In cruise missile. Cruise missile po ang Tomahawk Flight by a technique called TERCOM, Terrain
contour matching. Ano ba yun? Using contour maps stored in the system computerized memory. The air-launched cruise missile had a length of 6.3 meters. 2 metro. Ang isang basketballista na napakatangkad. Ipalagay mo ng meaning, mga kaistorya, 3 tao, ganun kahaba itong kuwan na ito, Tomahawk missile. It was designed for deployment in the V-52. Okay, balik tayo. Ano ba yung TACTOM na tinatawag, mga kaistorya? Or yung terrain contour matching. Ibig sabihin, may naka-stored, mga kaistorya, na memory ng mapa dyan po sa Tomahawk cruise missile. At ang sabi, mga kaistorya, ganito kontrolado via computer, via GPS din, via satellite. Ano? Kung may naka-store dyan na mapa ng target dyan po sa Tomahawk cruise missile na yan, hindi siya maliligaw. Precise ang kanyang target. Precise, tatamaan niya yun, mga kaistorya. At ang sabi pa, sa na-research ko, itong Tomahawk missile na ito, pwede diyang mag-store ng 2 mapa ng target o higit pa. Pwede daw po itong magpalit. Real time, pag pinalipad na, pwedeng magpalit ng target. Oo, ganun ka-high-tech po itong Tomahawk missile na ito. Uulitin ko, may ground missile launcher po dito sa Pilipinas from America, naka-deploy dito na kayang magpalipad ng Tomahawk missile. At yan nga po, yung inalmahan ng China. Ginawan ko ng content yan, umalma ang China dyan. Meaning, kapag umalma ang isang bansa, nababahala yan. Alam kasi nila yung kapasidad at kakayahan nitong Tomahawk missile na ito. Ganyan po yan ka-high-tech, mga kaistorya. Ano, yung BrahMos missile pa nga yung pinakita dyan, meaning, ganun din ang ano yan, kakayahan, ano, mga kaistorya. Ito na. Isa pa, Japan Times. Ang sabi po dito, palakihin ko muna para mabasa po ninyo. US deploys mid-range missile system in Indo-Pacific for first time. Ito yung pinalagan mga kaistorya ng China Hindi lang po missile launcher ang dineploy ng Amerika dito sa Pilipinas, kundi missile system talaga. Yan, Indo-Pacific. The U.S. Army has deployed its new Typhoon mid-range ground-based missile launcher to the Indo-Pacific region for the first time for joint military exercise in the Philippines. Nandito na nga po sa Philippines, mga kaistorya. Umuugit na naman yung upuan. Yan yung sinasabi ko sa inyo na inangalan ng China. Ito pa, ang isa pang uri po, mga kaistorya, ng missile na kaya pong paliparin ng ground missile launcher na yan na nandito sa Pilipinas. Yang Missile 6 or SM-6. Anong sabi dito? Ito daw po, mga kaistorya, ang missile na ito ay multi-mission missile capable of anti-air warfare. Kaya nga sabi ko, yung Iron Dome version ng Amerika na pumoprotekta sa Pilipinas. Yan po yun Anti-air warfare. Pang-intercept po ng missile. Terminal ballistic missile defense. Yan defense. And anti-ship strike roles. It uses a blast fragmentation warhead to engage these threats in atmosphere. Ibig sabihin, yung kwan nito, yung pinakabala nito, yung ulo nito, yung warhead niya, mga kaistorya, hindi lang isa ang nilalaman. Marami. Yun ang pinakasimpleng paliwanag po doon. Yan. Yan po yan. Gaano ito? Standard missile. Ang sabi dito, origin America, class surface-to-air and surface-to-surface missile. Yung haba niya, ayan din, 6.55 meter. Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga kaistorya. Diba? Hindi naman tayo, mga kaistorya, naghahatid dito ng mga fake news na balita diba? Okay, na-discuss ko na yung sa missile na yan. At least, may kaalaman na kayo kahit papano. Isa yung dahilan kung bakit nag-aaligaga, mga kaistorya, ang China sa EDCA. At kung bakit ang mga pro-China aligaga din. Tayo, nakabantay tayo lagi sa mga balita Kasi bago pa ako matulog, madaling araw, yung mga kakalabas lang na balita, nabasa ko na
Kaya bago pa ako gumising, alam ko na yung mga balita eh. Salamat po sa inyong panonood, mga kaistorya. Mabuhay po kayong lahat. Salamat sa ating Panginoon. Sayang yung isa kong referensya naikis ko, hindi ko tuloy naipakita sa inyo. Nagkamali ako, pasensya na po kayo. No? Shoutout po dyan sa mga nasa Amerika, dyan po sa Canada, dyan po sa Europe, dyan po sa Egypt, sa Middle East, dyan po sa Macau, China, sa Russia, sa Turkey, sa Cyprus, sa Israel, sa Maldives, no? Shoutout po sa mga nasa Thailand, Hong Kong, Cambodia, Malaysia, Vietnam, Brunei, Taiwan, Singapore, New Zealand, Australia, sa Hawaii, sa Guam, sa Japan, sa South Korea, sa Alaska, sa mga sulit kaistorya natin dito sa Pilipinas, sa mga nasa Mars, sa Venus, sa International Space Station. Salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lamang po. Mabuhay po kayong lahat, mga kaistorya. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, bansang Pilipinas. Salamat po. Bukas po ulit ha.